Hello mga kasabong, ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System members. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System subscriber. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System followers. Shoutout sa lahat ng mga viewers. At shoutout sa lahat ng mga sharer. Ah, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking channel, paki-subscribe naman dyan. I-like nyo din, i-share, paki-hit nyo yung notification bell para updated kayo sa aking mga video. So, sa lahat ng mga El Nino Conditioning members, kumusta kayo? Parang hindi na kayo nag-update ng manok nyo. Gumagalaw na ba ng maayos? Sana gumalaw ng maayos ang manok nyo. Dahil satisfied na kayo sa aking turo. Halos wala nang nag-update sa mga training ng manok nila, mga galaw ng manok nila, pero okay lang 'yun. Basta sana maganda ang galaw ng manok nyo. I-update nyo ako kasi makikita ko naman yan kung ano ang galaw ng naka-El Nino conditioning system. Alam ko satisfied kayo kasi kung hindi kayo satisfied, laki ng binayaran nyo tapos hindi kayo mag-update sa akin, di ba? Ang lahat ng mga nagbayad ng malaki talaga, halos din na sila nag-update. Salamat po sa pagtitiwala nyo sa El Nino Conditioning System. Salamat at satisfy kayo sa galaw ng manok nyo. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay yung uh, pag pagsasanay sa manok lalo na sa day of the fight. Ganito po yan. Palagay natin backyard. Para lang muna to sa backyard ha. Para lang muna to sa backyard. Kasi kunti pa lang yung mga big time na nagpamimir sa akin. So ang karamihan is backyard. Paisa-isa, palima-lima lang yung manok. Ganun lang po ang mga nagpapamember sa atin. So itong idea na to, i-share ko to sa pwede to i-adapt kahit sa mga big time, kahit sa malalaking nagmalaban sa gitna. Pero mostly ito ginagawa sa mga backyard tulad ko. So ganito guys ang pag-travel ng manok. Sa training, sa 28 days conditioning, 4 na beses ako mag-sparring dyan. Bakit 4? Kasi 4 na linggo yan Ang cycle ng manok, ginagawa ko sa isang linggo. Ang cycle ng manok, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, Linggo. Domingo kasi Bisaya ako, Linggo. So Lunes training, Martes training, Miyerkules training, Huwebes training, Biyernes training, Sabado pahinga. Sabado may pahinga talaga yan para sa Linggo lalabas yung lakas niya. Gano po 'yon. Ganon po 'yon ha. So sa isang linggo pa lang nagawa mo na ang usual na gawin mo sa manok. Pati pag-travel. So magta-travel kayo ng linggo kasi linggo din ang linggo din ang laban. So sa linggo, before kayo mag-sparring, ilakad-lakad nyo yung manok mo, lalo na yung mga hindi kakarton ng manok. Ako hindi ako nagkakarton ng manok So Sabado pa lang sa pahinga nila, hawakan nyo na, ilakalakad nyo ng ilang minuto, 20 minutes para masanay siya na hinawakan siya before siya sparring. Kasi mind conditioning mind conditioning yan ang mind conditioning sa manok na once nilalakad mo na, hinahawakan mo na, maya konti may laban na siya. Yan ang ipinapa-adapt mo sa manok. Kaya ganyan po yung pagpapahinga ng manok sa Sabado. Kasi usual ng laban linggo Kaya Sabado ilalakad mo yung manok, hawakan mo, lalo na sa mga hindi nagkakarton. Hindi ako nagkakarton. Nung nagderby ako, biyahe namin ay 30 minutes pero hindi ako nagkarton ng manok. Nakahawak lang ako, kaya ang ganda ng galaw ng manok. Hindi ma-stress kasi yung karton kasi, lalo na kung hindi sanay ang manok, hindi sila nakakahinga ng mabuti dyan kasi sarado yan may maliliit na butas lang. So ang hangin yan limited lang na papasok. So
It means na ang ipot niya, yun ang nahihinga niya. Ammonia yun. Kaya pangit talaga yun sa manok yung nagkakarton. Kaya, kung magkarton ka ng manok, sasanayin mo na yan sa Sabado para ang Linggo laban. Ha? Or kung malayo ang biyahean mo, ititrain mo na yan ng Sabado. Pwede rin sa Linggo na nakakarton. Kung nagkakarton ka talaga. Ako, hindi ako nagkakarton, kaya hinahawakan ko lang ang manok. Mga 20 minutes or 30 minutes. Depende sa layo ng layo ng biyahe mo. Palagay natin ang biyahe mo 1 oras. Hawakan mo manok mo ng 1 oras. Or ikarton mo ng manok mo 1 oras bago mo papahingahin, bago mo i-sparring. Ganun po, mind conditioning po yan. Mind conditioning na ang manok, once na hawakan mo na, once na ikarton mo na, maya konti may laban na. Ganun po yon. Kaya sa pag-travel pa lang, pag ang manok mo hindi sanay sa travel, posible talaga mag-off ang manok mo. Hindi na papalo. Kaya kung gusto nyong matuto sa El Nino conditioning system, kung gusto nyong pumalo ng malakas manok nyo, magpa-member na kayo sa El Nino conditioning system. Mag-PM kayo sa aking page, Nino Anthony Moanya. Mag-message ka lang kayo doon. Sigurado mag-reply ako palagi kasi may wifi naman ang bahay ko at may pambayad ako sa wifi dahil sa membership nyo. Lalo na sa mga OFW, mga seaman, mga OFW, o mga backyard, kahit sino, kahit big time, nagpapamember na sa atin. Kaya kung gusto nyo makakita sa laban sa mga big time, lalo sa mga member ko, sa mga gusto magpamember, ito mga laban sa big time, sa mga member ko lang to ipapadala. Hindi ko to ipapadala sa iba. Kaya kung gusto niyo manood sa mga big time na laban, mag-PM lang kayo sa akin. Nandito na sa akin, pinadala na nila. Pero ayaw ko tong kahit binigay na to nila sa akin, pinadala, pero ayaw ko tong i-upload sa page ko kasi for privacy na rin nila. Backyard ako pero naniwala sila sa sistema ko, nag-champion sila. Kaya ganun po. Kaya kung gusto niyo mag-champion din, magpa-member na kayo sa El Nino conditioning system. So balik tayo sa topic natin. Ang pagbiyahe ng manok, dapat sinasanay mo na yan. Sabado or Linggo. Weekly talaga yan kasi 4 na linggo yung 28 days conditioning eh. Weekly, before ka mag-sparring, palagay malayo. Tulad ng taga Davao, babiyahe pa ng ilang oras papuntang Manila. Or kung palagay natin taga Davao, yung mga taga Davao na dumadayo sa Manila, 3 araw na lang siya bumabiyahe para may 2 araw pa silang pahinga ng manok nila. So it means, palagay natin Linggo ang laban, Sabado, Biyernes, nilagay mo na yan sa box manok mo. Biyernes, nilagay mo na yan sa box. Kung ilang oras ang biyahe, palagay natin, biyaheng Manila is 2 hours sa aeroplano or 3 hours kasama na sa lupa. So 3 hours yung nakabox ang manok mo para masanay na siya before ka magpahinga, before ka mag-sparring. Ganun po yun. Kung nandito lang kayo sa malapit, palagay natin 2 oras na biyahe, 2 oras mo rin ikarton ng manok mo bago mo ipahinga, bago mo i-sparring. Ganun po yun, weekly yun. Weekly. Kung may target ka ng lalabanan, palagay natin, ang lalabanan mo is 3 hours. 3 hours sa bahay mo. 3 hours sa 3 hours ang biyahe papuntang Sabugan galing sa backyard mo. 3 hours mo rin dyan ikarton bago ipahinga at bago i-sparring. Ganun po yun para nakacycle na ang araw ng laban ng manok mo. Para pag manok mo nakakarton na, nasa isip na niya, yung mga hormones sa katawan magsisignal na ang susunod nito pahinga, susunod nito laban na. Ganun po yun kasi hormone po ang nagtitrigger sa lahat ng gagawin ng manok. Kahit sa tao, di ba, hormone. Kung magulat tayo, may hormone na nagtitrigger sa atin sa gagawin natin. Ganun po yun. Manok, ganun din. Ganun po yun. Kaya adrenaline rush yung toro ko, marami nang nag-champion dyan. Kung gusto nyo matuto sa toro ko na adrenaline rush,
magpa-member na kayo. Magpa-member na kayo sa El Nino Conditioning System. Sigurado, papalo ang manok nyo. So, palagay natin, lalo na sa mga may member ako, taga Danau. Lalaban siya ng Mandawi. Palagay sa Galera di Mandawi, taga Danau yung member ko. May mga member ako dyan. So, taga Danau, lalaban siya sa Mandawi. That is 1 hour biyahe. So 1 hour ang biyahe niyan. So 1 hour yan lalo na public vehicle ang sasakyan mo. 1 hour mo yan ilagay sa box. Bago mo papahingahin, bago mo i-sparring. Weekly 'yon. So 4 na linggo mo 'yon i-training sa manok niyan. Na pag ganyan ng naka-box na ang manok mo, takas nakapahinga, mamaya kunti may sparring na siya. Kung sa akto na laban, pag nakabiyahe na siya ng 1 oras, nakapahinga, mamaya laro na niya. Ganun po yun ang pag-training sa manok, lalo na sa mga bimabiyahe. Kaya sasanayin nyo ang manok nyo na ganyan. Usual kasi, lalo na sa mga backyard, is day of the fight. So day of the fight, pagkatapos mong pakainin sa umaga, tapos estimitin mo na matunaw, ilagay mo sa box. Sa mga nagbabox box, kasi usual nagbabox ako. Pag malapit lang di ako magbox. Ilagay mo ng box. Estimatein mo lang kung gaano kalayo ang babiyahean mo. Kung 2 oras babiyahe, 2 oras mo i-box. Ilagay mo sa 3x3 pagkatapos ng 2 oras. Pagtuunan mo talaga yan, pansin, di yung baliwalaan mo to, kasi importante to. Ang pahinga ng manok ang nagbibigay ng lakas ng manok. Kaya pagkatapos mo i-box, ilagay mo sa 3x3. Pagkatapos sa 3x3, ikulong mo, mamaya konti, labanan niya. Ganun po yun. Ganun po ang pag-training sa mind conditioning ng manok. Kung gusto mong pamalo ang manok mo, sundin mo lang yung mga turo ko. Kahit may sinisikreto pa ako, pero itong sikreto ko para to sa mga members ko, para naman hindi sayang yung mga bayad nila. Kasi pag i-share ko dito yung mga sikreto ko, useless na yung bayad nila. Parang yung lamang namin sa mga ibang samonggero, ililibre ko lang sa lahat. So hindi ko yun ibibigay sa libre sa mga viewers ko. Gusto niyo magpa-member na kayo. Malapit na pala yung birthday ko. Ang birthday ko is June 12. Sana padalhan niyo ako ng mga gift. Tatanggap ako ng cash or in kind. Ang ano ko nga pala, ang GCash ko is 0910-635-1218. 0910-635-1218. Sa lahat ng gustong mag-gift sa akin, lalo na yung mga natututo at nananalo sa sistema ko, baka naman ma-share nyo ako ng gift sa birthday ko. 39 years old na ako. At need ko talaga ngayon ng financially, kasi yung bahay ko utang, saka may marami akong gastusin dito rin. At weekly ko talaga ang weekly ko na bayarin is 4,000. Ang weekly ko na bayarin is 5,000 weekly. Ganun po. Kaya sana matulungan nyo ako sa mga bayarin ko sa pamagitan ng mga membership nyo at sa mga balato nyo. Ang daming mga nagbabalato sa akin. Sir Hero Angeles, 4 na beses na yan nagbigay. Si Ray Katipay, 2 beses na. Renz Binungo, 2 beses na nagbigay. Sino pa ba? Si Rogelio Pineda, 3 beses na yan nagbigay. Si Maria Velasco, 3 beses na yan nagbigay. Marami na po. Dami niya yung mga palit-ulit na nagbigay. Corehead Fox, 2 beses na yan nagbigay. Si Jose Salazar, ito pinakamalaking binigay. Jose Salazar, ito talaga unang membership pa lang niya, ang laki na nabigay. Kaya salamat sa iyo, Boss Jose Salazar. Sino pa ba? Ito si Ronnie Biliganyo, salamat po sa inyo. Ang dami yan nila. Si Romeo Junior,
pa ba? Basta marami yan nila, marami yan. Nahirapan akong, kung sa isip ko lang, mahirapan na akong ah, tatandaan. Kaya sa gustong magpamember na kayo sa El Nino Conditioning System. Dito lamang kayo sa Panalo. Salamat po.